Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, kung bakit nga ba kadalasan sa atin ng mga Christian ay mahihirap tayo, no? Kung bakit nga ba hindi tayo umuunlad, kahit anong sikap, kahit anong pagsisipag yung gagawin natin, nananatili ang cycle ng buhay natin, nananatili ang cycle ng kahirapan natin bilang isang Kristiyano. Kung meron mga Kristyan na matagumpay o yung mga marami ng posisyon sa buhay ay bihira lang siguro, no? Pero kadalasan talaga sa atin na mga Christians ay mahihirap tayo. Akala natin yung kahirapan natin ay kalooban ng Diyos, no? Hindi natin alam na ang Diyos ayaw niya na maghirap tayo. Alam naman natin na nagsiserve tayo ng Diyos na God of abundance, si God ang source of all blessings, pero tayo na mga Christians ay mahihirap tayo. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit ganun ang nangyayari sa buhay natin, no? Ang hindi natin alam na sa kingdom of darkness, yun may mga ina-assign pala sila ng mga witches para i-block yung finances natin, no? Itong mga witches na ito, tinitrain sila para malaman nila, ma-identify nila yung mga Christians na malapit nang magkaroon ng promosyon sa trabaho, yung mga Christians na malapit nang umuunlad, yung mga Christians na malapit nang makapag-close ng major business deals, yung mga Christians na malapit nang makatanggap ng inheritance. Alam nila yan kasi nga sila tinitrain sila sa kingdom nila, no? Tayo naman na mga anak ng Diyos, wala tayong alam. Kaya nga sinasabi ni God sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Tayo yun na mga Christian, di ba? Kadalasan talaga sa atin, pagdating sa mga spiritual na bagay, wala tayong alam. Kaya nga tayo nadidefeat ng mga kaaway natin. Hindi natin alam na ginagamitan na pala tayo ng rituals, iniispila na pala tayo para walang mangyari sa buhay natin, no? So ngayon, itong mga witches na ito, kapag na-identify na nila na ikaw na Christian ka, malapit ka ng umunlad, or na-i-release na ni God yung financial blessings mo sa spirit realm, kasi nga alam nila dahil pinag-aralan nila yan, alam nila kung malapit ka nang makakatanggap ng breakthrough. Ibig sabihin breakthrough yung mga pambihira na tagumpay na ipagkakaloob ni God sa'yo, pero nai-intercept ng mga kaaway kasi nga alam nila na ikaw ay malapit ka nang tumanggap ng breakthrough. Ang ginagawa nila, binablock nila ang breakthrough mo, no? Paano nga ba nila ginagawa ito, no? Itong mga witches na ito, kung gagawin nila, magpi-perform sila ng ritual para i-block yung finances mo, no? Ang primary working hours nila ay hating gabi or midnight. Bakit nga ba yun ang pinipili nilang oras, yung hating gabi? Kasi sa spirit realm, ang midnight ay nire-represent niya ang boundary sa pagitan ng mga araw. Ito yung mga sandali kung saan mamamatay ang isang araw at isisilang naman muli ang isang araw, 'di ba? Midnight boundary siya, 'di ba? Kasi paglagpas na ng alas 12 ng hating gabi, panibagong araw na 'yun, 'di ba? Kaya nga itong mga witch na ito yung pinili nila kasi ibig sabihin, kung ano man yung kinreate nilang ritual sa mga oras na 'yon, ang ritual na 'yon ay magki-carry or magdadala ng authority hanggang sa susunod na araw or di kaya hanggang sa susunod na linggo or minsan pa umaabot pa hanggang sa isang taon, 'di ba? Kaya nga 'yun ang pinili nila, yung midnight, 'di ba? Lalo na noong December 31 no, napag-alaman ko, pag December 31 busy ang mga witch, nagtitipon-tipon sila para magcast ng rituals para sa mga Christians, para i-block ang finances ng mga Christians, para siguraduhin na ang cycle ng buhay ng mga Christians ay manatili. Halimbawa, noong 2025 ay mahirap ang buhay mo, sinisigurado ng mga witches na ito na madadala mo hanggang year 2026 yung kahirapan mo. Kaya sila nagtitipon-tipon. Ang ginagawa nila, no, may kanya-kanya yan silang listahan ng mga Christians. Bawat isa sa kanila, may hawak silang listahan ng mga pangalan ng Christians at nagsasagawa sila ng ritual sa bawat isa ng mga pangalan na hawak nila, no. So paano nga ba nila ginagawa, no? Unang bagay na ginagawa ng witch na ito para siguraduhin na mapanatiling mahirap ang buhay ng mga Christians. Ito yung tinatawag na covenant of limitations, no? Halimbawa, na-identify na ng witch na ikaw ay malapit ka ng makakatanggap ng increase mo, na i-release na ni God yung increase mo sa spirit realm, di ba? Inaantay na lang na makarating sa iyo yung increase na yon. Ang unang hakbang na gagawin nila, mag-research sila ng financial history mo. Ayun na yung magpapadala sila ng mga monitoring spirit sa bahay ninyo para alamin yung spending patterns ninyo. Ibig sabihin, para obserbahan or alamin kung paano kayo gumastos sa isang araw, kung magkano ang kinikita ninyo, ano yung mga business activities ninyo, at kung kayo ay empleyado, para alamin kung magkano yung salary ninyo.
Kapag napasa kanila na lahat ng information na ito, halimbawa hawak na nila yung information regarding sa financial life mo, ang gagawin nila ay magtitipon-tipon yan sila para magsagawa sila ng ritual laban sa iyo, ritual ng limitation, para limitahan lang ang buhay mo. Kung magkano lang yung kinikita mo, magkano lang yung nalaman nila na kinikita mo, halimbawa 500 ang alam nila, kumikita ka sa isang araw ng 500, para limitahan lang nila yung kikitain mo hanggang 500, hindi ka na pwedeng sumubra sa 500 na yon. As in, kahit anong pagsisipag mo, kahit anong pagsisikap mo, hindi ka mag-i-excess doon sa 500 dahil ikaw ay nililimitahan ng mga wits na to. Nagsagawa sila ng ritual of limitation laban sa iyo, no? Ito ang purpose nila, no? Napakasama, no? Ang Diyos nga, hindi tayo nililimitahan bilang anak ng Diyos, hindi nililimitahan ni God ang blessings para sa atin. Pero ang mga wits na ito nakikialam sa finances natin. Kaya dapat malaman natin ito na kapag ganito na yung mga na-experience natin, na kahit anong sipag natin, kahit anong trabaho natin, kahit tatlo-tatlo pa yung mga pinagkakitaan natin, pero ang finances natin hindi talaga nag-i-exceed, dapat ay magduda na tayo para makancel natin ang assignment ng mga wits na ito sa buhay natin. Pangalawa naman, na ginagawa ng mga wits na ito para i-block ang finances natin, ito yung nagsasagawa sila ng redirection ritual. Ano nga ba itong redirection ritual na ito, no? Ito yung pinaka-common na ginagawa ng mga witches sa buhay ng mga Christians, no? Kasi sa Kingdom of Darkness, alam nila kung si God ay nag-release na ng blessings para sa iyo. Kaya sisiguraduhin nila na yung blessings bago pa man yan makarating sa iyo ay na-intercept na nila, di ba? Na-redirect na nila sa iba. Ibig sabihin, yung blessings na para sa iyo ay sinisigurado nila na hindi makarating sa iyo kung hindi mailipat sa ibang tao. Mailipat nila sa mga unbelievers, mailipat nila sa mga competitors mo na kalahi nila, na mga mangkukulam din kalahi nila, no? Ito ang purpose nila. Kapag nalaman nila na ikaw ay tatanggap ka na ng breakthrough, malapit ka ng umunlad, ito na yung magtitipon-tipon sila sa isang lugar, mga witches, halimbawa ilan sila na magtitipon-tipon, magsagawa sila ng redirection ritual para sa iyo, para ang blessings na para sa iyo hindi na makarating sa iyo. Hindi ka makikinabang doon sa blessings, doon sa breakthrough na nakalaan sa iyo. Kung hindi, ito ay itatransfer nila sa ibang tao. Magulat ka na lang. Halimbawa, ikaw nagbi-business ka, pagkain yung business mo, masarap naman yung pagkain mo, binabalik-balikan ng mga customer mo yung mga nakatikim na, pero hindi ka talaga na nakakapag-close ng major business deals. Tapos mababalitaan mo na lang yung mga competitor mo, hindi naman ganun kasarap yung mga niluluto nila, hindi sila yung mga nakakapag-close ng major business deals, no? Ito yung tinatawag na redirection spells. Halimbawa, yung ka-competitor mo, nainggit sa'yo or may sama ng loob sa'yo, galit sa'yo, dahil mas dinudumog ka ng customer ka sa kanya, pwede siyang lumapit sa mga wits na ito, no? Para ipatrabaho ka, para ipasagawa itong redirection spells, para ang blessings na para sa'yo ay matransfer, ay malipat sa kanya. Ito ang gawain ng redirection ritual, no, na ang blessings na para sa mga believers, tinatransfer nila sa mga unbeliever, tinatransfer nila sa mga witches na katulad nila, no. Sinisigurado nila na hindi mapunta sa iyo kasi itong kingdom ni Satan na to, ayaw nila na matanggap natin yung blessings or yung breakthrough na para sa atin, kasi kapag nagkataon natanggap natin ito, yung pera na nakuha natin, yung pera na maiipon natin ay pwede nating magamit para sa kingdom works ni God. Kapag nagkataon nagamit natin para sa kingdom works ni God, magiging threat tayo, magiging banta tayo sa kingdom ni Satan. Kaya talagang sinisigurado ni Satan na hindi tayo makakatanggap ng breakthrough. Kaya nga inuutusan yung mga witch niya na i-block yung finances natin, no? Kaya dapat tayo ng mga Christians ay magkaroon tayo ng awareness regarding dito para maialis natin yung buhay natin sa cycle ng kahirapan, no? Makansila natin itong cycle ng kahirapan ng buhay natin kapag tayo ay may kaalaman na. Pangatlo naman na ginagawa ng witch na ito para i-block yung finances natin ay sa pamamagitan ng yung tinatawag nila na appointment of poverty spirit. Napag-alaman ko na sa Kingdom of Darkness, meron silang mga specific demon na ang trabaho ay mag-create lang ng kahirapan para sa buhay ng mga believers, no?
Hindi ito mga general demons, kung hindi mga specialist demons ito na ina-assign sa isang pamilya, ina-assign sa isang individual, o di kaya ina-assign sa mga community para siguraduhin na yung buhay ninyo, yung buhay ng buong pamilya na yon ay maghirap, hindi magkaroon ng progress, para siguraduhin na ang buhay ng individual na yon na tinatarget nila ay maghirap, as in walang increase, walang progress ang buhay ninyo dahil nga doon sa spirit of poverty na naka-assign sa inyo. Kahit na sa buong barangay ninyo o sa komunidad ninyo, pwede ring atakihin ng demons na ito, no? Itong poverty spirits na to, no? So ano nga ba ang mangyayari sa inyo kapag may naka-assign na poverty spirit sa inyo? Halimbawa, kayo ay kumikita naman kasi may trabaho kayo or di kaya may business kayo, kahit paano kumikita kayo. Tapos pag may kinikita na kayo, may bigla kayong mga emergency na nangyayari sa buhay ninyo. Or di kaya bigla kayong mawala ng trabaho, or di kaya ay bigla na lang ay may tatawag sa iyo ng mga pamilya mo na nangangailangan ng tulong, or di kaya malugi yung negosyo mo, or di kaya mananakawan ka, ma-hold up ka, ma-scam ka, ganun ang mangyayari sa iyo kasi nga tinatrabaho ka nitong poverty spirits na to, kaya walang mangyayari sa iyo kahit na may pera ka naman ay mapupunta sa wala yung pera na pinaghirapan mo, di ba? Ganon ang mangyayari sa buhay mo kapag may tumatrabaho sa iyo na espiritu ng kahirapan, kaya dapat ito ay malaman natin para ito ay ma-intercept natin kung ano man yung mga evil assignments ng kaaway natin sa atin, ay makansila natin ang bisa nito para ma-deliver natin yung sarili natin. Dapat talaga ay magkaroon tayo ng kaalaman regarding sa mga spiritual na bagay para hindi tayo maging biktima nitong espiritu ng kahirapan na to. Kasi tulad ng sinasabi ko, nagsiserve tayo, God of abundance, God na siya ang source of all blessings. Alam naman natin na ganun si God. At kay God walang limitation, God of abundance, pero tayo na mga Christians mahihirap dahil nga tayo ay kulang sa kaalaman. Kaya tayo ay nalilinlang ng mga kaaway natin, tayo ay nadidefeat ng mga kaaway natin kasi nga kulang tayo sa kaalaman spiritually. Hindi katulad ng mga witches na ito na na-train sila sa kingdom nila, no? Kaya dapat tayo i-train din natin yung sarili natin para ma-intercept natin sila kung ano man yung mga evil plans nila, kung ano man yung mga assignment nila sa buhay natin. Pang-apat naman na ginagawa ng mga witch na ito para i-block ang finances natin ay ito yung tinatawag nila na the annual reset ritual. Ano nga ba itong annual reset ritual na ito? Ibig sabihin kapag annual, once a year lang nangyayari kapag sinabing annual. So, ibig sabihin ang mga witches na ito, tinatarget nila yung last day of the year. Ibig sabihin, December 31 nila ginaganap itong annual reset ritual. Bakit nga ba nila ginagawa ito, no? Kaya sila nagsasagawa ng ritual na ito para i-renew nila kung ano man yung covenant na isinagawa nila sa inyo noong nakaraang taon para siguraduhin na madala ninyo yung covenant na yun hanggang sa susunod na taon. Kumbaga, kung ano man yung cycle ng buhay ninyo yung 2025, madadala ninyo hanggang 2026 as in walang progress na mangyayari sa inyo, no? Inaatake nila yung mga Christians, lalo na kung ikaw ay punong-puno ka ng pag-asa. Akala mo bagong taon, bagong pag-asa para sa atin ng mga Christians, di ba? Gano'n naman kasi kalimitan naman sa ganitong pagkakataon, nagre-release si God ng financial blessing sa mga anak niya, nag-o-open si God ng mga panibagong pinto, nagbubukas siya ng panibagong pinto para sa mga anak niya. Kaya itong mga witches na ito, busy-busy din sila kung paano nila i-block itong finances na para sa atin, yung blessings or breakthrough na para sa atin, na nakalaan ni God para sa atin, no? Dapat ito ay malaman natin. Bawa tayo, punong-puno tayo ng pag-asa, tapos malaman-laman na lang natin, wala namang nangyayari na maganda sa buhay natin, as in nanatili pa rin yung cycle ng kahirapan natin. Ang hindi natin alam, December 31 pa lang binablock na pala yung finances natin. Ang tayo ng mga Christians, busy tayo sa pagsiselebrate ng medianoche natin, di ba? Busy tayo sa pagsama-sama sa pagkain ng medianoche. Tapos minsan nag-i-exchange gift, busy tayo, wala tayong kaamalay-malay yung mga witches. Busy sa pagsagawa ng rituals para pala i-block yung finances natin pagdating na ng 2026 para siguraduhin na wala tayong magiging financial increase, para siguraduhin na ang buhay natin manatili ang cycle ng buhay natin, as in maging mahirap pa rin tayo sa buong 2026. Ito ang purpose ng annual reset ritual na to, para i-disappoint tayo ng mga believers kasi syempre ikaw ba naman
asang-asa ka na may increase na mangyayari sa iyo sa taon ng 2026, pero matatapos na lang ang taon, wala namang nangyayari sa iyo. Ang hindi mo alam, niritualan ka pala, di ba? Hindi mo alam kasi nga wala kang idea, wala kang knowledge kung paano umaatake ang mga kaaway kasi hindi ka nag-aaral ng mga spiritual na bagay. So ngayon, na nalaman na natin na may ganito palang gawain yung mga witches, sila pala ang dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad. Sila pala ang dahilan kung bakit hanggang ngayon mahirap pa rin tayo na mga believers, samantalang yung Diyos na siniserve natin, napaka-powerful. Yung Diyos na siniserve natin, God of abundance. Yung Diyos na siniserve natin, God na source of all blessings. Pero tayo, mahirap tayo dahil pala sa mga ginagawa ng mga witches na ito, no? Kaya sana talaga magkaroon tayo ng kaalaman para ma-deliver natin yung sarili natin kahit papano. Magkaroon tayo ng progress, di ba? Umunlad naman yung buhay natin para yung kung ano man yung wealth na makakamta natin para magamit natin para sa kingdom works ni God, no? So, yun lang naman yung aking maisishare sa inyo sa araw na to, guys. Pero bago ko tapusin ang video na ito, no, magdasal muna tayo para i-deliver natin ang sarili natin dito sa mga masamang gawain ng mga witches na ito, no? Ama namin sa langit, sa pangalan ni Jesus, lumalapit ako sa harap ng iyong trono ngayon upang harapin ang bawat operasyon ng hating gabi na isinasagawa ng aking mga kaaway laban sa aking pananalapi. Hindi ako pumarito bilang pulubi, kung hindi bilang iyong anak. Lumalapit ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa autoridad na iyong ibinigay sa akin. Lumalapit ako hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa kaalaman na binigyan mo ako ng kapangyarihan laban sa masamang gawain ng aking mga kaaway. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang Diyos ng kasaganaan. Nagpapasalamat ako sa pangakong binitawan mo na ibibigay mo sa akin ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa iyong kayamanan at kaluwalhatian. Nagpapasalamat ako sa iyo sa sinabi mo sa iyong salita sa kawikaan na ang kayamanan ng masasama ay nakaimbak para sa mga matutuwid. Ngayon, Ama, sa pamamagitan ng autoridad na ibinigay sa akin sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko ang bawat gawain ng demonyo laban sa aking pananalapi sa hating gabi. Sinisira ko ang bawat kasunduan ng limitasyon na itinatag laban sa aking buhay pinansyal. Bawat kisame, bawat takip, bawat paghihigpit na inilagay ng mga mangkukulam sa hating gabi, winawasak ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko na walang limitasyon sa anumang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ko at para sa buhay ko. Ipinapahayag ko na ang aking pananalapi ay walang kisame. Ipinapahayag ko na ang aking kasaganaan ay walang hangganan. Ipinapahayag ko na ang aking tagumpay ay walang limitasyon. Kung meron mang kasunduan na ginawa ang aking mga ninuno, sinisira ko ito ngayon. Kung meron mang kasunduan na ginawa ang aking mga magulang, kinakansila ko ito ngayon. Kung meron mang limitasyon na sinabi tungkol sa aking angkan, binabawi ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Hindi ako nakatali sa mga salita ng nakaraan. Nakatali lamang ako sa mga salita ng Diyos. Kinakausap ko ang bawat tipa ng limitasyon at iniuutos ko sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus na ito ay ipawalang bisa na ngayon. Wala kang autoridad sa akin at wala kang kapangyarihan sa aking pananalapi. Ako ay anak ng kataas-taasang Diyos at ako ay uunlad ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa inyong paghihigpit. Kinakansila ko ang bawat redirection ritual na isinagawa laban sa aking mga biyaya. Bawat biyayang ninakaw mula sa akin, iniuutos kong ibalik ito sa akin ngayon. Bawat oportunidad na inilihis, iniuutos ko na ito ay ibalik. Bawat ani na nakalaan para sa akin at dinala sa ibang bukid, ay tinatawag ko ito pabalik sa akin sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko na ang bawat biyaya na para sa akin ay makakarating sa akin ng walang anumang balakid mula sa araw na ito. Kinakausap ko ang bawat espiritu na nakatalaga sa sangandaan upang hadlangan ang aking kasaganaan at ilipat ito sa iba. Kinakansila ko ang iyong atas sa pangalan ni Jesus. Wala kang pahintulot na makialam sa kung anuman ang pag-aari ko. Bawat kontrata na nakalaan para sa akin ay makakatagpo sa akin.
Bawat kliyente na nakalaan para sa akin ay hahanapin ako. Bawat oportunidad na may pangalan ko ay makakarating sa akin. Tinatakan ko ang landas sa pagitan ng langit at pananalapi ko ng dugo ni Jesus. Ipinapahayag ko na walang anumang nakalaan para sa akin ang mapupunta sa iba. Ipinapahayag ko na walang ritual, walang orasyon at walang incantation ang makapagpabago sa kung anuman ang pinakawalan ng Diyos para sa akin. Sinusunog ko ang bawat espiritu ng kahirapan na itinalaga sa aking pananalapi. Bawat espiritu ng kakapusan, tinatanggal kita. Bawat espiritu ng kakulangan, inaalis kita. Bawat espiritu ng walang hanggang bulsa, pinapalayas kita sa aking buhay pinansyal. Wala ka ng atas sa akin, pinapakawalan kita at pinagbabawalan kitang bumalik. Kinakausap ko ang aking pananalapi at iniuutos ko. Hindi ka na magkukulang, hindi ka na mawawala, hindi ka na maglalaho mula sa araw na ito. Anuman ang mapasa aking kamay ay mananatili hanggang sa panahon na kailangan ko na itong ilabas para sa layunin ng Diyos. Ako ay makakapag-ipon, ako ay mamumuhunan, ako ay magtatayo, ako ay uunlad. Sinisira ko ang bawat taunang ritual ng pag-reset na isinagawa laban sa aking pananalapi. Ipinapahayag ko na ang taong 2026 ay hindi na mauulit ang mga masasamang nangyari sa akin sa mga nakaraang taon. Ang siklo ng pakikibaka sa pananalapi ay magtatapos ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang mga sumpa na binigyang buhay muli mula sa nakaraang taon ay nakansila na ngayon sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ako ay papasok sa isang bagong panahon, isang bagong realidad sa pananalapi. Ipinapahayag ko na ang mga nakagawian ng nakaraan ay nasira na. Ang buwan ng Enero ay hindi na susundan ng pagkabigo sa buwan ng Pebrero. Ang aking mga deklarasyon ay hindi maglalaho pagkatapos ng ilang linggo. Ang lahat ng aking sasabihin na may kasamang pananampalataya ay magiging katotohanan. Hindi na muling ire-reset ng mga kaaway ang aking pagunlad. Ama, hinihiling ko sa iyo na pakawalan mo ang iyong mga anghel upang bantayan ang aking pananalapi. Hayaan mo silang magbantay sa hating gabi kapag dumating ang mga kaaway upang sumalakay. Hayaan mo silang pigilan ang bawat pag-atake, bawat ritual, bawat sumpa bago pa ito makarating sa akin. Ilagay mo sila sa sangandaan upang matiyak na ang bawat pagpapala ay makakarating sa akin. Ipinapahayag ko na ako ay anak ng kataas-taasang Diyos. Ako ay pinagpala at hindi isinumpa. Ako ay masagana at hindi mahirap. Ako ang ulo at hindi ang buntot. Ako ang nasa itaas at hindi nasa ibaba. Ako ay isang tagapagpahiram at hindi isang nanghihiram. Ang bawat plano ng kaaway para sa taong 2026 ay kansilado na. Ang aking pananalapi ay tinatakan ng dugo ni Jesus. Ang aking tagumpay ay protektado. Ang aking kasaganaan ay garantisado. Walang demonyo ang makakapigil sa anumang biyaya na ibinigay ng Diyos para sa akin. Kung anuman ang itinakda ng langit para sa akin ay walang tipan ang makapagpabago nito. Ipinapahayag ko na mula sa araw na ito, ako ay lumalakad sa tagumpay ng pananalapi. Ako ay lumalakad sa kasaganaan. Ako ay lumalakad sa umaapaw na biyaya. Tapos na ang araw ng kakapusan. Tapos na ang araw ng kakulangan. Tapos na ang araw ng kahirapan sa buhay ko. Humahakbang ako patungo sa isang bagong dimensyon ng kasaganaan. Ipinapahayag ko ito sa pamamagitan ng autoridad na ibinigay sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun na naman yung aking may share sa inyo guys sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Bye-bye and God bless you all. Happy New Year everyone!